Magandang hapon, kababayan. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong uwan na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay inaasahan na mag-landfall mamayang alas 10 ng gabi. Ang bagyong ito ay sinasabing magiging isang super typhoon. Pinapakiusapan ng lumikas ng mas maaga lalo na sa lugar na prone sa pagguho ng lupa at pagbaha. Inaasahan sa ating bansa ngayon ang pagkakaroon ng posibleng pagguho ng lupa dahil sa malakas na pag-ulan at kaunting banta sa buhay at ari-arian dahil sa malakas na hangin. Ako si Jasmine Gabriel para sa Weather Update. Nay, kailangan na natin maghanda para sa paparating na bagyo. Tama ka dyan, Tay. Simulan na nating itali ang bubong para sigurado hindi ito liliparin ng malakas na hangin. Ako nang bahala dyan, Nay. Ihanda mo na lang lahat na kakailanganin natin kung lilikas man tayo. Nena, Ingo, tulungan ninyo ang nanay ninyong magtaas ng gamit para kung tumaas man ang tubig, hindi ito matangay. Opo, Ama. Ang pamilya Rodriguez ay mahimbing na natutulog nang maglandfall ang bagyo. Dahil sa malakas na pagbugso ng ulan, ang tubig sa ilog ay tumaas nang di inaasahan na naging sanhi ng pagtaas ng tubig baha. Nay, gumising ka! Biglang tumaas ang tubig! Magmadali ka! Ihanda ang lahat ng kakailanganin natin sa paglikas! Ingo, Nena, magsigisig kayo. Tulungan ninyo ang ama ninyo sa paglikas. Magmadali kayo! Hindi na mapakali ang pamilya Rodriguez sa nangyayari. Bagamat hindi nila inaasahan ang hagupit ng Super Typhoon Uwan, abala ang lahat sa paglikas dahil sa hindi inaasahan na pagtaas ng tubig. Nay, nihanda mo ba ang telepono? Mukhang kakailanganin natin tumawag ng tulong para tayo ay malikas, lalo na hanggang bewang na ang tubig baha. Sandali, Tay, at tatawagan ko ang numero ng rescue team. Si Nena at Ingo ay tahimik na sumisiksik sa tabi ng kanilang ama na taos-pusong nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Oh Diyos ko! Nakikiusap kami sa iyo. Huwag mo kaming pababayaan. What you have done is either unattended or out of coverage area. Tay, Nay, bakit kay tagal nilang sagutin ang ating tawag? Pataas na ng pataas ang tubig. Natatakot na po ako. Huwag kayong matakot. Masisigurado kung darating din sila upang ilikas tayo. Ipagdasal na lang natin na sana maging ligtas tayo at walang masamang mangyari sa atin. Dahil sa sinabi ng kanilang tatay, taos-puso ding nagdasal sila Nena at Ingo kasama ang kanilang ama. Habang ang kanilang tatay at nanay ay patuloy pa rin sa pagtawag ng tulong. Magandang gabi po. Saan po ang lokasyon ninyo at kamusta po ang lagay ninyo? Hello, officer. Nandito po kami ngayon sa Barrio Ligaya. Nakatungtong po kami ngayon sa kama dahil napasok na po kami ng tubig. Mag-antay lang po kayo ng ilang minuto. Tutulungan po namin kayo makalabas ng ligtas. Pakiusap, makinig lang po sa aming tagubilin. Maawa ang Diyos. Magtiwala ka lang, itawag mo sa Kanya. Huwag kang mag-alala dahil nakikinig siya. Huwag kang
ituloy ang laban. Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo, huwag kang mapagod. Tayo ay maglalakbay sa daan ng buhay. Kasama ang Diyos na lumalang, kumapit ka na. Habang naghihintay sa rescue team ang pamilya, biglang humagupit ang malakas na hangin kasabay ng pagbuhos ng ulan. Dito lang kayo sa kama ha. Huwag kayong alis dito. Kailangan kong siguraduhin ang pagkakatali ng ating bubong upang hindi ito matangay ng malakas na hangin. Tay, mag-iingat po kayo ha. Sobrang lakas po ng hangin sa labas. Nay, natatakot na po ko ang lakas ng hangin sa labas. Anak, huwag kang matakot. Dadating ang tulong ng mga rescuer ng anumang sandali. Magtiwala, huwag kang matakot, huwag mabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang kasagutan. Sa gitna ng unos, pangako niya'y di kaiwanan. Ipaglalaban ka sa gitna ng digmaan. Ilang ulit ng kaniyang napatunayan. Kahit kailan ililigtas ka niya. Ililigtas ka niya. Ililigtas ka niya. Dahil sa lakas ng ulan at biglang pag-apaw ng tubig, hindi namamalayan ng pamilya na naanod na sa rumaragasang tubig paha ang kanilang mga gamit nang hindi nila namamalayan. Nay, bakit tila ang tagal bumalik ni tatay? Hindi ko alam, anak. Ngunit delikado lumabas ng bahay, lalo na napasok na tayo ng tubig baha. Dito lang kayo ha, at titignan ko kung ano ang ginagawa ng inyong tatay. Lumabas ang ginang upang tignan ang kanyang mister. Tay, nasaan ka? Kailangan ko ba ng tulong? Nandito ako sa likod, Nay. Muntik nang naputol ang pagkakatali ng bubong dahil sa lakas ng hangin, kaya hindi ako nakabalik agad. Teka, Tay, ba't parang wala lang ating mga gamit? Anong mga walang gamit na pinagsasabi mo dyan, Nay? Yung mga upuan, washing machine, at cabinet, Tay, nawawala. Kanina bago ako lumabas, nandyan pa ang mga yan. Paanong nawawala mga ito? Tignan mo ngang maigi. Baka palutang-lutang lang ang mga ito. Ngunit, totoo ang mga sinabi ko. Wala ni isang gamit ang natira dito sa loob. Hindi mo ba sinara ang pintuan pagkalabas mo? Hindi makaimik ang mister nito sapagkat nakalimutan niya ngang isara ang pinto pagkalabas ng bahay. Ama, ayos lang po ba kayo? Oo, apo. Ayos lang ako. Nilalamig ka ba? Papaano nilalamig na po ako? Ama, kailangan nyo din po ba ng jacket? Mukhang giniginaw din po kayo. Ayos lang ako, apo. Mas mabuti siguro kung ang kapatid mo na lang ang bigyan mo ng jacket.
Kuya Ingo, bakit ang tagal naman nila nanay at tatay? Wala pa bang rescue team na nakausap nila, kuya? Hindi ko alam, Nena. Bilin nila na huwag tayong umalis. Balit, isang oras na tayo naghihintay, kuya. Nena, Apo, kailangan natin maghintay. Maaaring mahihirapan lang sila sa daan dahil sa rumaraga sa tubig baha. Bakit tila hindi naman tayo naririnig ng Diyos? Kanina pa tayo naghihintay at nangangamba para sa ating kaligtasan kung kailangan natin ng tulong niya. Tila wala siyang naririnig at tulog. Nabigla ang lahat sa sinabi ni Nena. Dali-daling lumapit ang nanay nito sa kanya upang siya ay kausapin. Anak, huwag mong sabihin yan. Oo, nahihirapan tayo sa sitwasyon natin ngayon. Ngunit, hindi pa rin tayo pinapabayaan ng Diyos. Apo, tama ang iyong nanay. Ligtas pa rin tayo ngayon dahil sa protection na binibigay niya sa atin. Naintindihan namin ang iyong pangamba, anak. Maski ako, nawawala na din ako ng pag-asa. Subalit, kailangan natin magpakatatag, lalo na sa panahon ngayon. Bakit po kayo nawawalan ng pag-asa, Tay? Sapagkat natangay na din ng baha ang ating mga gamit, anak. Kaya ganyan lamang ang nararamdaman ng inyong tatay. Ano? Totoo ba ito? Alam kong hindi po magandang sabihin ito, pero mukhang tama po si Nena. Dahil sa kawalan ng pag-asa, hindi na malayan ng mag-anak ang pagdating ng rescue team. Tao po, may tao po ba dyan? Rescue team po ito. Nay, Tay, mukhang may tao po akong naririnig sa labas. Tao po. Rescue team po ito. May tao po ba dyan? Tulong! Nandito kami sa loob! Maraming salamat po sa paghihintay. Pasensya na at natagalan kami dahil sa daming puno ang natumba. Nahirapan ang speedboat sa pagdaan. Mga anak, maghanda na kayo. Ilan po kayo nandito, sir? Tatlo po kaming matanda at 2 bata, sir. Sir, pakiunahin po muna ang nanay ko at ang 2 bata. Huwag po kayong mag-aalala, misis. Sabay-sabay po kayong aalis sa bahay ninyo. Lumikas ang lahat sa tulong ng mga rescuer. Maraming salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
Pagkalipas ng 30 minutong paglalakbay, madaling araw na nang nakarating din ang pamilya Rodriguez sa evacuation center. Nandito na po tayo sa evacuation center. Ligtas na po kayo dito. Maraming salamat po sa tulong ninyo ha, upang makalikas kami. Kaawaan kayo ng Diyos. Maraming salamat, sir. Wala pong anuman. Pumasok ang mag-anak sa loob ng evacuation center. Nakita nila na madami ding pamilya ang lumikas dahil sa hagupit ng bagyo. Magandang umaga po sa inyo. Saang baryo po kayo galing? Magandang umaga din po sa inyo, Mayor. Taga Baryo Ligaya po kami. Kamusta po ang bahay ninyo? Nawasak din po ba? Gaya po din ba nila? Hindi po nasira ang bahay namin, Mayor. Pero natangay po ang aming mga gamit at papeles. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa inyo. Maaari kayong manatili dito hanggang maganda ang panahon. Maraming salamat po, Mayor. Pagkalipas ng ilang araw, masayang bumalik na sa kanilang bahay ang mag-anak. Kuya Inga, malapit na ang Pasko. Oo nga, Nena. Maraming salamat sa Diyos at ligtas tayo sa bagyo. Ligtas nga po tayo, Kuya, ngunit wala akong laruan. Nena Apo, lagi mong tatandaan anumang sakuna ang dadating, mas importante pa rin ang kaligtasan ng bawat isa kaysa material na bagay. Yay! Kuya, Pasko na! Oo, Nena. Ngayon na ang selebrasyon ng Pasko. Maligayang Pasko, mga anak. Dumating ang tatay, dala-dala ang pansit na kanyang niluto mula sa relief goods na galing sa kanilang munisipyo. Nay, mga anak, Ama, pagsalusaluhan natin itong pansit. Tunay ngang kay ligaya ng Pasko, basta't sama-sama tayong magdiriwang. Maligayang Pasko, Ama, Tay, mga anak. Maligayang Pasko, mga anak, Nanay, Ama. Maligayang Pasko po, Nay, Tay, Ama. Maligayang Pasko! Bulong ng iyong puso, aking naririnig. Di ka malayo, isang ating tinig. Sa Diyos nagtitiwala, daan ay mahanap. Ito ang paalala sa lahat niyang anak. Hakbang